Sa assist. Ha? Si? Kaya na natin. Si Gadi? Wala na. Members of the media, we request that you do not touch the vehicle. Some damage may occur. We request that members of the media to please return to your designated area and advise our security to please maintain order. Please escort the members of the media back to their designated areas. Thank you. Once again, to our members of security, please assist in escorting members of the media back to their designated areas. And to our members of the media, please refrain from staying in close proximity to the vehicle, as some damage may occur. Members of the media, ladies and gentlemen, please do not stay in close proximity to the vehicle, as some damage may occur. To members of security, please assist in bringing members of the media back to their designated area. Thank you. Unang-una, alam nyo naman na ang kabigin-biginan ng Pangulo natin, hindi lang dapat makulong yung mga kailangang managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. No, at nagpapasalamat tayo kay Commissioner Ariel kasi simula na ito. No, 7 out of the 13 30. at 30. 7 out of 13, pero 30 lahat. 30, tatlong po yung mga sasakyan ni Diskaya na kinumpiska. At ito yung unang 7 na ibebenta natin, isusubasta ng Bureau of Customs. At more than 100 million ata ang value nitong 7 ito. Pero kahit na maliit yan kung kukumpara natin dun sa bilyon-bilyon na ninakaw, ito ay napaka-importanting simbolo at umpisa ng sinabi ng Pangulo natin na hindi natin pwedeng palampasin ito na hindi maibabalik ang pera ng mga kababayan natin. And this is just the beginning. At napakaganda nga ng timing nito dahil alam nyo naman, malapit nang lumabas ang unang warrants of arrest galing sa kasong unang-unang final ng ICI at ng DPWH sa Office of the Ombudsman at final na ni Ombudsman Boying nung nakaraang araw. No, so very symbolic itong mga ito, no. First warrants of arrest lalabas na at unang mga pera ng mga kababayan natin na ibabalik na sa kanila, sa ating lahat. So, no, in fact ako medyo kinikilabutan nga ako, no, kasi ito na yung inihintay ng mga kababayan natin na pananagot, no? Na meron ng mga makukulong at meron ng perang maibabalik. Pero uulitin ko, umpisa pa lang po ito. Marami pa pong ibabalik, marami pang isusubasta si Commissioner Ariel, maraming pa pong makukulong. Kagaya na po ng paulit-ulit sinasabi ng Pangulo natin, inulit na naman niya several weeks ago. Maraming makukulong bago magpasko at masisimulan na natin ang pagbabalik ng pera ng mga kababayan natin. Sir, how soon, kung halimbawa tapos yung auction, how soon can the government get the money back? Ano yan? Pag nanalo sa auction, magbabayad ka kagad. And then, ang Bureau of Customs, i-remit namin yan sa Bureau of Treasury. Hindi yan may iwan sa BOC. So pag yan na sa Bureau of Treasury na, magagamit na yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Within the month? Kaya naman yun, of course. Sir, ngayon po bang auction, ano po ba? Mismo ngayon sila magbabayad, tapos maririmit kagad, Upon notice of award na ikaw yung nanalo, Yes. meaning ikaw yung pinakamataas yung offer sa bawat isang sasakyan, bayad ka kagad, syempre. within the day kaya, sir, Yes. reflect na, sir, yung pera. MC nga yung preference natin. Sir, sa Manager's check. Kaliwaan po ang tawag. Kaliwaan, yes. Kaliwaan yan. At yun ang uulitin ko, kanina, alam ko, nagtatawanan tayong lahat nung kinuha natin yung
yung sikat na payong na pinagmalaki nila Diskaya sa TV. Pero naghahalong galit at tuwa itong araw na to. Galit dahil nakikita natin ngayon yung lahat ng ibebenta ngayon, pera natin lahat to. Pera natin yan, yung pinambili dyan, pera natin lahat Yung payong na yun, ewan ko kung yung payong pa lang, ilang milyon na yun. Pera natin yan So may kasamang galit, pero at the same time, may kasama ding tuwa Na finally, mababawi na natin lahat to. At makakakuha na tayo ng hustisya. No? At pagtapos na pinakita pa to sa TV, sa mga TV show, na pinagmamalaki nila, ngayon, mababawi na natin. Paunti-unti, pero ito na ang simula. Sir, Sir, paano yung natin sinala yung bid? How do we assure na hindi pera ng bayan yung ginamit sa pamilya? May mga required documents naman yan. And then pag nanalo ka, may post-qualification naman yan. May mga ginawa tayo mga pagsusuri doon sa mga dokumento nila. Kaya alam naman natin. Kaya siyempre, mga mga legitimate bidders yung mga sumali naman dyan. Meron pa ngang humabol sana after the deadline. Pero pinagbawal ko na yon. Kasi pag nanalo yung mga hindi sumunod sa deadline, makukulayan yung ating proseso na bakit sila ipinanalo So magandang senyalis yun na meron din namang mga interesado talagang tumulong. Of course, dahil magaganda yung sasakyan, hopefully kahit papano gusto nila makatulong sa bansa na makabawi naman tayo. How would you describe the interest? And I don't know if you can share the anecdote. Meron yata yan, bibili just for the sheer selling value of the vehicle. Tama. Unang-una, ako personal, nababahala nga ako nung una na baka walang sumali. Kahit, halimbawa kayo ba, alam nyo kung saan yung pinanggalingan ng sasakyan, bibilin nyo ba? Natakot din kami sa simula. Dahil baka may stigma yung istorya nung sasakyan di ba? Kaya nung may unang dalawa na nagsabi na sasali sila, nag-submit ng dokumento, bumili ng bid documents, natuwa na kami hanggang naging 10 na sila. At may humahabol pa nga sana na 4, kakawag na kasi dapat sumunod sa deadline. Sir, can we expect the 6 others na i-auction din? Yes, ginawa natin, hindi natin sinabay-sabay para ma-manage natin yung presyo. 'Di ba? Kasi mahirap yung sabay-sabay for administrative purposes. Sir, meron daw dyan gustong bilhin, tapos gustong papirmahan. Para sa gitna po. Ay, gitna po. Gustong gawin dalawa. Sir, meron yatang gusto mag-bid tapos ilit ka. I-display lang daw, tapos papapermahan daw kay Diskaya. Bigyan ng basa pa nun. Basta sa amin, ang importante, makalikom tayo ng tamang presyo dito. May minimum price kaming sinet Hindi na mabibigyan nila Diskaya yan, nakapraise yung asset nila. Oo. Nakapraise ang accounts nila So yung anim, sir, di ba they're willing to pay the fines? They shouldn't do that. Ganito yan, sa batas ng ating customs, hindi po pwedeng bumili yung mga nag-import niyan at yung mga dating may-ari. Bawal yon. Ngayon, meron din tayo mga panuntunan, paano rin natin mako-compute at makikita yung halaga ng minimum price nitong mga ito. Dapat, hindi argabyading gobyerno. So, meron yung market study, meron minimum price, dapat mabawi natin yung mga dapat na pinagbayaran niya. Sir, supposedly the President ay pupunta dito, pero bakit kaya hindi siya natuloy? Sorry. Si President po, supposedly pupunta siya kaninang umaga, so bakit hindi siya natuloy? Dapat alas 9 dahil sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na pakita yung suporta sa ginagawa na nila Secretary Vince. Mabigat yung trabaho nila. Hindi yan, sa TV lang kami nakakangiti, pero tanggapin na natin, meron din kaming mga nasasagasaan, di ba? So bilang pagpapakita ng suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa atin, pupunta sana siya noong alas 9. Kaya nga naging 9 o'clock tayo instead of 10 o'clock. Ngayon meron siyang biglaan din dapat gawin na maghahanda siya sa 10 o'clock meeting. Ngayon, yung pagpunta niya rin, pinasabi niya rin na yun, i-emphasize daw namin nga, yun ang sinabi ni Secretary Vince, ito ay simula pa lamang ng ating mahabang labanan, gagawin natin mas mabilis yan, pero mahabang labanan upang maituwid yung mga pagkakamali na nangyari. Mapanagot yung mga nagkamali at makabawi tayo doon sa mga nakuha sa kaban ng bayan. Sir, sabi ni Secretary Vince kanina, dapat 30. So where are the other 17? Under the custody na ba siya ng customs or what? Yes. Matagal na yun. Yung 30 na nakapangalan sa pamilya Diskaya, sa korporasyon nila, sa mga kamag-anak nila, nasa customs custody na yan. Inuna lang natin yung 7 para mabilis yung pagbibenta natin, then 6, and then yung natitira pang
doon sa 30. Sir, kwento mo na yung interesado din sa Rolls Royce na hindi naman daw niya gagamitin, bibili lang. Gagawin sa museum, gano'n? Gagawin museum. Oo, hindi ako Nasa first time kanila na yun. sabihan eh. May maraming dahilan yung mga bibili niya, no? Pero meron ng ganun, sir. Ulat isa sa lang mga yun, ulat lang. leaders. Ako naman, Chismis ka, kayo. chismis lang eh, chismis lang. Marites lang yun. Basta again, sa atin, ang mahalaga, mabenta to ng tama, Mabawi sa minimum natin. price or mas mahal, makabawi tayo. Tama si Secretary Vince, kumpara sa bilyon-bilyon na wala sa atin, maaring tingnan ng iba, ng mga nagkikriticize sa ating ginagawa na maliit lang naman yan, barya lang yan. Tama naman yun. Subalit, ang maganda nun, nakakabawi tayo unti-unti. Umpisa na to. Oo, umpisa lang yan. Ano pong assurance sa mga successful leaders na malinis yung records ng mga sasakyan pagkatuloy? Ano naman yan, kasi gobyerno naman ang gagawa nito, no? May assurance sila, especially from the LTO, na magiging tama na yung dokumento nito. That's part of the package. Para pag binili ito ng mga bagong may-ari, magagamit naman nila yung mga sasakyan, hindi itinatago. No, hindi tinatago. Sir, during your speech kanina, sabi niyo po may mga mechanisms para hindi na maulit yung mga nangyari dito sa Diskaya na naipasok ng walang tamang mga papeles or import entries. Paano po natin hihigpitan yung ganun process? Marami, no? Pero dalawa importante. Unang-una yung nawala, kaya nakapasok to. No? Ang nawalang mekanismo, medyo technical yan, pero madaling intindihan yan. Yung tinatawag na Authority to Release Imported Goods. Yan ang gumagawa ng authority na yan, BIR. Ang BIR, mahigpit yan, may libro sila magkano dapat bayaran sa excise tax. So, bago maproseso, hindi lang ng sasakyan, lahat ng mga imported items na kailangan ng ATRI, kailangan ng BIR